Sa gitna ng pagkakabaon sa utang, tinanggap ni Mateo ang isang kasunduang kasal upang iligtas ang sarili. Hindi niya alam na papasok siya sa mundo ng pagtataksil at panganib. Habang pilit na sinasaktan at inaagawan ng lahat si Isabela, isang babaeng nakaupo sa wheelchair, pinili ni Mateo na tumayo bilang kanyang tanging kalasag. Kapag ang isang mahirap na mangingisda ang humarap sa kasamaan ng mayayaman, hanggang saan aabot ang kanyang sakripisyo. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang hawak ang telepono. Ang bawat salita mula sa kanyang ina sa kabilang linya ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Anak, wala na tayong magagawa. Humahagulgol si Aling Tasing. Bukas na bukas, kukunin na ng mga Velarde ang lupa. Ang lupang minana pa natin sa mga ninuno natin, mawawala na sa atin, Mateo. Parang may kung anong bakal na kamay ang dumagan sa kanyang dibdib. Pinipiga ang bawat hibla ng pag-asa na natitira sa kanya. 2 milyong piso. Isang halaga na kahit sa panaginip ay hindi niya kayang hawakan. Sa buong buhay niya bilang isang mangingisda sa Samar, ang pinakamalaking pera na kanyang nakita ay hindi man lang umabot sa kahit isang kapat ng halagang yon. Gagawa po ako ng paraan. Nay, sabi niya, kahit na ang sarili niyang boses ay parang hangin na lang na lumalabas sa kanyang lalamunan. Pangako po, Nay, gagawa ako ng paraan. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa gilid ng kanyang sira-sirang kama sa maliit na kwartong inuupahan na niya sa Maynila. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay tila sumasakal sa kanya. Napasabunot siya sa sariling buhok. Anong paraan? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Magnanakaw ba siya? Magbebenta ng kaluluwa? Kinabukasan, habang naglalakad siya ng walang patutunguhan sa ilalim ng init ng araw, tila dininig ng langit o ng demonyo ang kanyang tanong. Isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa kanyang luma at basag na cellphone. Mr. Mateo Santos? Tanong ng isang formal at malalim na boses. Sino po sila? Ako si Attorney Robles. May isang alok ako para sa'yo na maaring maging solusyon sa lahat ng problema mo. Kung interesado ka, magkita tayo sa opisina ko. Ite-text ko ang address. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Mateo. Kahit ano ay susubukan niya. Ang opisina ni Attorney Robles ay nasa puso ng Makati, isang gusaling gawa sa salamin at bakal na tila umabot hanggang langit. Pagpasok pa lang niya, ramdam na ramdam niya ang pagitan ng kanyang mundo at ng mundong ito. Ang kanyang mga luma at pudpod na tsinelas ay nag-iwan ng bakas sa makintab at marmol na sahig. Ang kanyang damit na pinaglumaan ng araw at alat ng dagat ay tila sumisigaw ng kahirapan sa gitna ng mga taong nakasuot ng mga mamahaling damit. Si Attorney Robles ay isang lalaking nasa edad 50, matikas, at may mga matang tila kayang basahin ang buong pagkatao mo. Pinaupo siya nito sa isang upuang gawa sa malambot na katad na mas komportable pa sa kanyang sariling kama. Mr. Santos, simula ng abogado, walang paligoy-ligoy. Alam ko ang sitwasyon ng pamilya mo sa Samar. Alam ko ang tungkol sa 2 milyong pisong utang ninyo. Napatitig si Mateo. Paano nalaman ng taong ito? Maaari kong ibigay sa iyo ang 2 milyon. Cash. Dagdag ni Robles na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Mateo. Pero may isang kondisyon. Ano po iyon? Halos pabulong na tanong ni Mateo. Inilapag ni Attorney Robles ang isang folder sa lamesa. Binuksan niya ito at iniharap kay Mateo ang isang litrato. Isang babae. Isang napakagandang babae na may mga matang malungkot ngunit matapang. Ang kliyente ko ay nangangailangan ng isang asawa, sabi ni Robles. Isang kasal sa papel, isang kontrata. Pakakasalan mo siya, titira ka sa kanyang bahay,
at magpapanggap kang isang mapagmahal na kabiyak sa harap ng lahat. Pagkatapos ng 1 taon, makukuha mo ang buo mong bayad at malaya ka nang umalis. Natulala si Mateo. Kasal? Pagpapanggap? Bakit? Bakit po ako? Dahil kailangan niya ng isang taong simple, isang taong hindi galing sa mundo niya, isang taong madaling kontrolin at higit sa lahat, isang taong desperado. Ang huling salita ay tumama kay Mateo na parang sampal. Oo, desperado siya. At alam na alam iyon ng abogadong nasa harap niya. Walang pag-ibig, walang katotohanan, isang transaksyon lamang. Ibenta ang kanyang pangalan, ang kanyang kalayaan, para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pumirma siya. Sa piraso ng papel na yon, tila isinuko niya ang kanyang sarili. Dinala siya kaagad ng isang itim at mamahaling kotse sa isang lugar na tinatawag na Forbes Park. Ang mga bahay dito ay hindi bahay, kundi mga palasyo na napapaligiran ng matataas na pader. Huminto sila sa harap ng isang itim na gate na mas mataas pa sa bahay nila sa probinsya. Bumukas ito ng kusa. Ang mansyon ng mga De La Vega ay malawak, tahimik at malamig. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang. Ang mga kasangkapan ay mukhang antigo at mas mahal pa sa kabuuang kinikita niya sa buong buhay niya. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo ng isang higante. Pinaghintay siya sa isang malawak na sala. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Maya-maya, may narinig siyang isang mahinang tunog. Ang tunog ng mga gulong na dahan-dahang umiikot sa makintab na sahig. Mula sa isang madilim na pasilyo, lumabas si Attorney Robles. At sa tabi nito, nakaupo sa isang demotor na wheelchair, ay ang babae mula sa litrato. Mas maganda siya sa personal. Ang kanyang kutis ay maputi at makinis, ang kanyang buhok ay itim na itim at nakatali ng maayos. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ngunit sa tindig niya, kahit na nakaupo, ay bakas ang pagiging isang dugong bughaw. Pero ang mga mata niya ay malamig. Kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, walang emosyon na para bang isa lamang siyang bagay na binili. Doña Isabela, narito na po si Mr. Mateo Santos. Magalang na sabi ni Attorney Robbie. Hindi sumagot ang babae. Patuloy lang itong nakatitig kay Mateo. Pagkatapos ng ilang sandali, na tila walang katapusan, nagsalita ito. Ang boses niya ay kalmado. Ngunit may talim na kayang humiwa. Kaya ikaw pala ang lalaking handang ipagbili ang kanyang pangalan para sa 2 milyong piso. Ang mga salita ni Isabela de la Vega ay tumusok sa puso ni Mateo na parang mga bubog ng yelo. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa harap ng 2 estranghero, hindi ng damit, kundi ng kanyang buong pagkatao. Ang natira na lang ay ang katotohanan. Isa siyang lalaking ibinenta ang sarili para sa pera. Napatungo siya, hindi magawang salubungin ang mga mata ng babae. Ang kahihiyan ay isang mainit na likido na unti-unting kumalat sa buo niyang katawan. Iangat mo ang iyong ulo, Mr. Santos, utos ni Isabela. Ang boses niya ay walang bahid ng emosyon na lalong nagpahirap sa sitwasyon. Hindi kita binili para tumungo. Binili kita para tumayo sa tabi ko. Dahan-dahan, itinaas ni Mateo ang kanyang paningin. Naroon pa rin ang lamig sa mga mata ni Isabela, ngunit sa likod nito, may nakita siyang kakaiba, isang bakas ng pagod, ng matagal ng pakikipaglaban. Maupo ka, sabi nito. Itinuturo ang isang silyang kaharap ng kanyang wheelchair. Sumunod si Mateo na parang isang robot. Siguro ay marami kang katanungan, patuloy ni Isabela, habang si Attorney Robles ay tahimik na nakatayo sa isang sulok na parang isang anino. Iniisip mo siguro na ang kasunduang ito
ay may kinalaman sa mga pangangailangang pisikal. Tama ba ako? Hindi nakasagot si Mateo. Ang pag-amin ay isa na namang sampal sa kanyang pagkalalaki. Iyon nga ang una niyang inisip, na siya ay magiging isang laruan, isang bayarang lalaki para sa isang mayamang babaeng hindi makalakad. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Isabela, isang ngising walang saya. Mali ka. Malinaw na malinaw sa kontrata. Walang pisikal na ugnayan sa pagitan nating dalawa. Hindi mo ako hahawakan, maliban na lang kung kinakailangan sa harap ng ibang tao. Hindi ka papasok sa aking silid. Hindi ako papasok sa iyo. Matutulog tayo sa magkahiwalay na kwarto, magkahiwalay na buhay. Malinaw ba yon? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mateo. Pagkalito, iyon ang naramdaman niya. Kung hindi iyon, ano? Para saan ang 2 milyong piso? Para saan ang kasal na ito? Hindi ko po maintindihan. Amin niya sa wakas. Dito na sumingit si Attorney Robles. Lumapit ito at naglagay ng ilang mga dokumento sa lamesang salamin na nasa pagitan nila. Mateo, sabi ng abogado, mas malumanay na ngayon ang boses. Ang buhay ni Doña Isabela ay nasa panganib, hindi sa paraan na iniisip mo. Ang panganib ay nagmumula sa kanyang sariling pamilya. Itinuro ni Robles ang isang litrato mula sa mga dokumento. Isang lalaking nakangiti, makisig, at mukhang kagalang-galang. Ito si Ricardo Velasco, ang nag-iisang pamangkin ni Doña Isabela. Sa mata ng batas at ng lipunan, siya ang susunod na tagapagmana ng yaman ng mga De la Vega. Matagal na niyang sinusubukang kunin ang kontrol sa lahat ng ari-arian. Si Isabela na ngayon ang nagsalita. Puno ng pait ang boses. Sinusubukan niyang palabasin na wala na ako sa tamang pag-iisip, na dahil sa aking kapansanan, hindi ko na kayang pamahalaan ang aking yaman. Gusto niya akong ikulong sa isang mental institution para malaya niyang gawin ang gusto niya. Ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag ang lahat para kay Mateo. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magkabit-kabit. At saan ako pumapasok doon? Tanong niya. Ikaw ang magiging panangga niya, sagot ni Robles. Ang iyong tungkulin ay maging isang matatag na anino sa kanyang tabi. Isang asawa. Sa pagpapakasal sa'yo, ipapakita ni Doña Isabela sa buong mundo na siya ay nasa tamang pag-iisip, na kaya niyang gumawa ng desisyon para sa sarili niya at meron siyang kasama na poprotekta sa kanya. Ang presensya mo sa tabi niya ang wawasak sa lahat ng plano ni Ricardo. Pero hindi lang yon, dagdag ni Isabela, at sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang apoy sa kanyang mga mata. Mayroon akong isang pundasyon, ang kanlungan. Ito ang nag-iisang bagay na mas mahalaga pa sa buhay ko. At ito ang gustong-gustong makuha ni Ricardo para wasakin. Ikaw ang magiging pader sa pagitan niya at ng pundasyong ito. Isang tagapagtanggol, isang pader, isang anino. Iyon ang tunay niyang papel, hindi isang asawa. Inilatag ni Attorney Robles ang kontrata sa harap ni Mateo. Isang pluma na may gintong tinta ang iniabot sa kanya. Nasa sayo ang desisyon, Mateo. Ngunit sa oras na pumirma ka, wala nang atrasan. Tinitigan ni Mateo ang papel. Nakita niya ang mga salitang nakasulat doon, ngunit ang tanging nakikita ng kanyang isip ay ang umiiyak na mukha ng kanyang ina. Ang lupang unti-unting mawawala sa kanila. Ito na ang tanging paraan. Kahit na ang kapalit ay ang pagpasok sa isang digmaan na hindi niya kailanman pinili. Kinuha niya ang pluma. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo, at sa isang iglap, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang kanyang pirma ay tila isang hatol. Pagkatapos noon, iniabot sa kanya ni Robles ang isang sobrang makapal, ang unang bayad, sabi nito. Ang simula ng kanyang bagong buhay o ng kanyang bagong kulungan. Habang pinoproseso pa ng isip ni Mateo ang lahat, isang malakas at aroganteng boses ang biglang umalingaw-ngaw
mula sa entrada ng mansyon. "Tia Isabela, nabalitaan kong may bago ka raw alagang aso? Nasaan siya?" Isang lalaki ang pumasok sa sala. Ito ang lalaki sa litrato. Si Ricardo Velasco. Nakasuot ito ng mamahaling suit, may kumpiyansa sa bawat hakbang, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata niya'y mapanuri at puno ng pang-aalipusta habang tinitingnan si Mateo. Naramdaman ni Mateo ang pagtiim ng bagang ni Isabela sa kanyang tabi. Lumapit si Ricardo, inikutan si Mateo na parang isang bagay na sinusuri kung may halaga. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang sa pudpod niyang tsinelas. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala mula kay Ricardo. Humarap ito kay Isabela. Hindi man lang dinapuan ng tingin si Mateo, na para bang isa lamang siyang muwebles sa silid. "Sino ang basahan na ito na dinala mo sa pamamahay ko, Tia Isabela?" Sa pag-alingawngaw ng mapanlait na tanong ni Ricardo, naramdaman ni Isabela ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib. Ito ang sandatang laging ginagamit ni Ricardo laban sa kanya, ang kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Hindi niya nilingon si Mateo. Sa halip, itinuon niya ang kanyang malamig na mga mata sa kanyang pamangkin. Iginulong niya ng bahagya ang kanyang wheelchair, isang maliit na kilos, ngunit puno ng awtoridad, na naglagay sa kanya sa pagitan ni Ricardo at ni Mateo. "Mag-ingat ka sa iyong pananalita, Ricardo." Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Isabela. "Ang basahan na tinutukoy mo ay ang lalaking pakakasalan ko. Siya, si Mateo Santos, ang aking mapapangasawa." Ang nanggisi sa mukha ni Ricardo ay biglang naglaho, napalitan ng hindi makapaniwalang pagtataka. Tumingin ito mula kay Isabela pabalik kay Mateo, na para bang sinusubukang intindihin ang isang imposibleng palaisipan. "Ano? Isang mangingisda mula sa kung saang probinsya? Ito ba ay isang uri ng laro, Tia Isabela? Kung gusto mo lang akong inisin, hindi mo kailangang umupa ng isang hamak na ekstra." "Hindi ako naglalaro," matigas na sagot ni Isabela. "At hindi ito ang iyong pamamahay, kaya kung wala kang magandang sasabihin, malaya ka nang umalis." Tila may gusto pang isagot si Ricardo, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Isabela. Sa huling pagkakataon, binigyan niya si Mateo ng isang tinging puno ng pagbabanta bago padabog na tumalikod at umalis. Nang mawala na si Ricardo, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Hindi pa rin nagsasalita si Mateo. Nakatayo lang ito sa likod niya, isang tahimik na presensya. "Ihahatid ka na ng kasambahay sa iyong silid," sabi ni Isabela. Hindi pa rin lumilingon. "Mayroon tayong dadaluhang pagtitipon bukas ng gabi. Kailangan mong magmukhang kagalang-galang. Magpapahanda ako ng mga damit para sa'yo." Pagkatapos noon, walang sabi-sabing tinalikuran niya si Mateo at tinahak ang daan patungo sa kanyang silid sa kabilang dulo ng mansyon. Pagkapasok sa kanyang malawak at tahimik na kwarto, doon lamang niya hinayaang lumabas ang isang nanginginig na hininga. Isinara niya ang pinto at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa salamin, nakita niya ang kanyang sarili, isang reyna sa kanyang trono ng bakal, ngunit sa loob-loob niya, siya ay isang bihag. Muling bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ang biglaang pagsabog, ang nakakasilaw na liwanag, ang tunog ng nababasag na salamin, at ang huling sigaw ng kanyang mga magulang. Ang sakit sa kanyang mga binti ay matagal nang napalitan ng manhid, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Ginawa niya ito para protektahan ang pamana nila, ang angkanlungan. Ngunit habang iniisip niya ang lalaking nasa kabilang silid, si Mateo Santos, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Tama ba ang kanyang desisyon? Ang lalaking iyon, na may mga matang puno ng bigat ng dagat at mga kamay na sanay sa hirap,
Kaya ba nitong harapin ang mga ahas sa mundo niya? O isa lang itong tupa na inihagis niya sa gitna ng mga lobo? Kinagabihan, bago ang party, habang nag-aayos siya sa tulong ng kanyang personal na alalay, hindi niya sinasadyang masilip si Mateo sa sala. Tinuturuan ito ng kanilang mayordoma kung paano ang tamang paggamit ng kubyertos. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Mateo habang tinititigan ang napakaraming kutsara at tinidor na nakahanay sa mesa. May bahagyang nangiti na dapat sanang lumabas sa kanyang labi, ngunit pinigilan niya ito. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Ang pagtitipon ay ginanap sa isang marangyang hotel. Ang lahat ay kumikinang, ang mga alahas, ang mga kasuotan, ang mga pekeng ngiti. Para kay Isabela, ang mga ganitong okasyon ay isang entablado at siya ang bida sa isang trahedya na pilit niyang ginagawang isang kwento ng katatagan. Gaya ng inaasahan, si Ricardo ay naroon. At hindi nito pinalampas ang pagkakataon. Nang makita silang dalawa, agad itong lumapit, may daladalang 2 kopita ng champagne. Tia Isabela at Ginoo, sabi ni Ricardo, ang bawat salita ay may nakatagong lason. Napakagandang makita na nakahanap ka ng isang taong kayang tustusan ang lahat ng iyong pangangailangan. Sabihin mo sa akin, Mr. Santos, ano ang pakiramdam na manalo sa loto? Ang mga tao sa paligid nila ay nagsimulang magbulungan. Naramdaman ni Isabela ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito na, ang unang pagsubok. Handa na siyang sumagot para kay Mateo, ngunit naunahan siya nito. Tumingin si Mateo hindi kay Ricardo, kundi sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lalim na pumukaw sa atensyon ng lahat. Hindi po ako nanalo sa loto, magalang na sabi ni Mateo. Ang totoo po, hindi ko alam kung paano tumaya roon. Sa amin po kasi sa Samar, ang swerte ay hindi hinihintay. Ito po ay pinaghihirapan sa gitna ng alat at lakas ng alon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na magaspang at may kalyo. Ang mga kamay na ito po ang puhunan ko. Ito po ang bumuhay sa aking pamilya. Hindi po ito kasing kinis ng mga kamay ninyo at hindi po ito sanay humawak ng kopita ng champagne. Pero sanay po itong humawak ng lambat na puno ng pag-asa. Sanay po itong sumagwan laban sa unos. At sa huli, tumingin siya ng diretso kay Isabela. Isang tingin na, sa unang pagkakataon, ay walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Kaya nang makilala ko po si Isabela, hindi po pera ang nakita ko. Ang nakita ko po ay isang babaeng mas malakas pa sa kahit anong unos na hinarap ko sa dagat. Isang karangalan po na ang mga kamay na ito ang magsilbing sagwan niya habang buhay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Maging si Ricardo ay natigilan, walang masabi. Ang mga bulungan ay napalitan ng hiya at paghanga. Ang mga pekeng ng ngiti ay napalitan ng totoong pagkamangha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Isabela na hindi siya kinakaawaan. Naramdaman niyang ipinagtatanggol siya, hindi ng isang berang bodyguard, kundi ng isang lalaking may dangal. Pauwi sa mansyon, walang nagsalita sa kanila sa loob ng kotse. Pagdating sa bahay, tahimik siyang tinulak ni Mateo papasok. Nang nasa gitna na sila ng malawak na sala, bago sila maghiwalay ng landas patungo sa kani-kanilang silid, pinigilan ni Isabela ang kanyang wheelchair. Huminga siya ng malalim. Mateo, tawag niya. At sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang unang pangalan nang walang formalidad. Lumingon ito. Tumingin si Isabela sa lalaking nagligtas sa kanyang dignidad kanina. Ang lalaking binayaran niya. Ang lalaking hindi niya inaasahan. Magaling ang ginawa mo kanina, Mateo. Salamat. Ang salitang salamat mula kay Isabela ay nanatiling nakaukit sa isip ni Mateo kahit kinabukasan na.
Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang boses nito na walang bahid ng lamig o pag-aatas. Isang simpleng salita, ngunit para kay Mateo, iyon ay isang pader na unti-unting gumuho sa pagitan nilang dalawa. Dumaan ang ilang araw na may bagong antas ng katahimikan sa mansyon. Hindi na ito ang dating nakakabinging katahimikan na puno ng tensyon, kundi isang katahimikang may kasamang pag-aantay at pag-aaninaw. Mas madalas na niyang nakikita si Isabela sa hardin, nagbabasa ng libro, at kung minsan ay nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya na para bang sinusubukan siyang basahin. Isang umaga, habang nagkakape siya sa kusina, pinatawag siya nito. "Mateo, sumama ka sa akin," sabi ni Isabela. Hindi ito isang utos, kundi isang paanyaya. "Mayroon akong gustong ipakita sa'yo." Walang tanong-tanong na sumunod si Mateo. Ngunit sa halip na sa karaniwang itim na luxury car sila sumakay, isang simpleng puting van ang naghihintay sa kanila sa likod ng mansyon. Si Isabela mismo ang nagpatakbo ng ramp para makasakay ang kanyang wheelchair. Isang kilos na nagpakita ng kanyang kalayaan at katatagan. "Saan po tayo pupunta, ma'am?" tanong ni Mateo nang nasa loob na sila ng van. "Sa isang lugar na mas mahalaga pa kaysa sa mansyon na ito," simpleng sagot niya habang ang van ay umaandar palayo sa marangyang kulungan ng Forbes Park. Dumaan sila sa mga pamilyar na kalsada ng Makati hanggang sa marating nila ang isang masikip, ngunit masiglang bahagi ng Quezon City. Huminto ang van sa harap ng isang simpleng two-story na gusali na walang anumang karatula. Mukha lamang itong isang ordinaryong bahay sa isang ordinaryong kalye. Kung hindi niya kasama si Isabela, iisipin niyang naligaw sila. "Narito na tayo," sabi ni Isabela. Pagpasok nila sa loob, isang mundo ang bumungad kay Mateo na hindi niya inaasahan. Ang lugar ay simple, malinis, at puno ng buhay. May mga babaeng abala sa pananahi sa isang sulok. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw. Sa kabilang banda, may isang grupo ng mga lalaki na nakikinig ng mabuti sa isang babaeng abogado na nagpapaliwanag tungkol sa kanilang mga karapatan. May maliit na espasyo kung saan ang ilang mga bata ay masayang naglalaro. Ang amoy ng nilulutong pagkain mula sa kusina ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang munting bahay sa Samar. Isang matandang babae na may mabait na ngiti ang sumalubong sa kanila. "Ma'am Isabela, buti po ay nakadalaw kayo. Kumusta na kayo, Nanay Flora?" Magiliw na bati ni Isabela at nakita ni Mateo ang isang nangiti sa mga labi nito, isang tunay at mainit na ngiti. Ito nga pala si Mateo, ang asawa ko. Ang salitang asawa ay tila kakaiba pakinggan, ngunit sa pagkakataong yun, parang may bigat itong totoo. Iginiya sila ni Nanay Flora sa loob. "Ito ang kanlungan, Mateo," paliwanag ni Isabela. "Ang lugar na ito ay para sa mga manggagawang Pilipino na inabuso at minaltrato sa ibang bansa. Dito sila kumukuha ng lakas para magsimulang muli." Lumapit si Mateo sa isang babaeng kaedad lamang ng kanyang ina na nag-aayos ng mga donasyong damit. Napansin niya ang mga peklat sa braso nito. "Overseas worker po kayo dati?" Magalang na tanong ni Mateo. Ngumiti ang babae, isang nangiting may bakas ng lungkot. "Oo, iho. 10 taon sa gitnang silangan. Akala ko magiging maganda ang buhay, pero impyerno pala ang dinatnan ko. Kung hindi dahil kay Ma'am Isabela at sa kanlungan, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon." Ang kwento ng babae ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Mateo. Bigla, ang hangin sa silid ay tila kumapal. Ang mga tawa ng mga bata ay tila humina. Ang lahat ng ingay ay naglaho at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang mga peklat sa braso ng babae, ang kwento ng pang-aabuso. Bigla siyang napapikit. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang alaalang pilit niyang ibinabaon
sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isip. Si Annalyn, ang bunso niyang kapatid, ang kanyang ngiti na puno ng pangarap habang paalis papuntang airport. Kuya, pagbalik ko, ipapatayo natin ang pinakamalaking bahay sa baryo natin, ang sabi nito. Ang huling tawag nito, umiiyak. Kuya, tulungan mo ako. Ayoko na dito. Bago naputol ang linya. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, ang pagdating ng isang puting kabaong. Ang sabi sa opisyal na ulat, aksidente. Pero nang buksan nila ito, nakita nila ang mga pasa, ang mga sugat na hindi kayang itago ng makeup, ang katawan ng kanyang kapatid na puno ng mga bakas ng kalupitan. Hindi na malaya ni Mateo na nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Isang mainit na likido ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang sakit na matagal na niyang kinikimkim ay biglang kumawala. Mateo, ayos ka lang ba? Ang boses ni Isabela ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napatingin siya dito at hindi na niya nagawang itago ang sakit sa kanyang mga mata. Ang kapatid ko, nagsimula siyang magkwento. Ang boses niya ay basag. Si Annalyn, ganyan din ang sinapit niya. Puno ng pangarap, pero isang bangkay ang bumalik sa amin. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa pagitan nila. Hindi na siya si Mateo Santos na binayaran at hindi na rin ito si Doña Isabela de la Vega na kanyang amo. Sila ay 2 taong pinag-ugnay ng parehong sugat. Nakita ni Isabela ang luhang pumatak mula sa mata ni Mateo. At sa isang kilos na hindi inaasahan ni Mateo, iginalaw ni Isabela ang kanyang kamay. Dahan-dahan, marahan. Ipinatong niya ito sa balikat ni Mateo. Ang kanyang paghawak ay magaan, ngunit para kay Mateo, ito ay may bigat ng pag-unawa at pakikiramay. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan siya ng babae at hindi ito dahil sa kontrata o pagpapanggap. Ito ay totoo. Tumingin si Mateo sa mga mata ni Isabela. Ang dating yelo ay natunaw na at ang nakita niya ngayon ay ang sarili niyang sakit na nasasalamin sa mga mata nito. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang kanlungan ay hindi lamang isang charity. Ito ang puso ni Isabela. Ito ang kanyang laban. At ngayon, laban na rin niya ito. Ngayon naiintindihan ko na, Ma'am Isabela, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bagong determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa pera. Handa akong ipaglaban ito. Kasama ninyo. Mula ng araw na yon sa ang kanlungan, may nagbago sa pagitan nila ni Mateo. Ang dating bakal na pader na itinayo ni Isabela sa paligid ng kanyang sarili ay nagkaroon ng siwang. Isang maliit na siwang na tanging si Mateo lang ang nakakita. Ang ibinahagi nitong sakit tungkol sa kanyang kapatid ay naging isang hindi nakikitang tulay na nag-ugnay sa kanilang 2 mundong magkaiba. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang pagmasdan si Mateo hindi bilang isang binayarang kasama, kundi bilang isang tao. Nakikita niya ito tuwing umaga na tahimik na nag-aalaga sa mga halaman sa hardin. Ang mga kamay nitong magaspang ay buong ingat na hinahaplos ang mga dahon. Napapansin niya ang paraan ng pakikipag-usap nito sa mga kasambahay, puno ng respeto at walang bahid ng pagkamataas. Si Mateo Santos ay isang tahimik na ilog, malalim at hindi mo agad mauunawaan, ngunit malinis ang agos. At dahil dito, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Isabela. Isang desisyon na matagal na niyang ipinagkakait kahit sa kanyang sarili. Kung si Mateo ay magiging pader niya laban sa mga halimaw, nararapat lamang na malaman nito kung anong klaseng halimaw ang kanilang kinakalaban. Isang gabi, habang nagbabasa siya sa malawak na library ng mansyon, ipinatawag niya si Mateo. Pumasok ito ng tahimik, gaya ng dati, at tumayo sa di kalayuan, naghihintay. "Maupo ka, Mateo,"
Sabi ni Isabela, itinuturo ang katapat na upuan. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa isang lampshade sa kanyang tabi na nagbibigay ng anino sa libu-libong aklat na nakapaligid sa kanila. Mayroon akong dapat sabihin sa'yo. Panimula niya, isinara ang librong binabasa. Isang bagay na si Attorney Robles lang ang nakakaalam. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Ang dating kalmadong anyo ay napalitan ng seryosong pag-aalala. Huminga ng malalim si Isabela. Ang aksidenteng kumuha sa aking mga magulang at sa aking mga binti, hindi iyon aksidente. Ang bawat salita ay may bigat ng 10 taon ng sakit at takot. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Mateo, ngunit hindi ito nagsalita. Nakinig lang ito. Pauwi kami noon mula sa isang business trip sa Batangas. Patuloy niya ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Binabalikan ng isang gabing pilit niyang kinakalimutan. Masaya kami noon. Nagtatawanan pa nga kami ni Papa tungkol sa isang nakakatawang nangyari sa meeting. Biglang pumasok sa isip niya ang alaala. Ang amoy ng basang lupa dahil sa ambon, ang malumanay na ilaw mula sa dashboard ng kotse, ang halakhak ng kanyang ama, ang mainit na kamay ng kanyang ina na nakahawak sa kanya. Bigla na lang, nanginginig ang boses ni Isabela. Isang nakakasilaw na liwanag, isang nakabibinging pagsabog. Naramdaman ko ang pag-angat ng sasakyan sa ere at pagkatapos, kadiliman. Ang halakhak ni Papa, ang biglaang liwanag, ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal, ang nakabibinging pagsabog, pagkatapos ay katahimikan, isang nakakatakot na katahimikan na sinundan ng sarili niyang mahinang pag-iyak. Nang magising ako, nasa ospital na ako. Wala na sila. At wala na rin ang pakiramdam sa mga binti ko. Ang sabi ng mga pulis, depekto daw sa makina. Isang freak accident. Pero alam ko ang totoo. May nakita akong isang itim na sasakyan na sumusunod sa amin bago mangyari ang lahat. Alam kong sinadya iyon. Isang pagtatangkang patayin kaming lahat. Tumingin siya kay Mateo at nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya nakita sa iba. Hindi awa, kundi galit. Isang tahimik ngunit nag-aapoy na galit para sa sino mang gumawa niyon sa kanya. Nakakuyom ang mga kamao ni Mateo sa kanyang gilid. Si Ricardo. Halos pabulong na tanong ni Mateo. Wala akong pruweba. Malungkot na sagot ni Isabela. Pero siya lang ang may motibo. Siya lang ang makikinabang. Mula noon, bawat araw, pakiramdam ko ay may aninong nagmamasid. Kaya ko itinayo ang kanlungan ng palihim. Kaya ako nagtago sa likod ng mga pader na ito. At kaya, kailangan kita. Ang pag-amin na yon ay ang pinakamahirap na salitang binitiwan niya sa buong buhay niya. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, ang marahas na tunog ng telepono ni Isabela ang biglang bumasag dito. Isang pribadong numero na nakareserba lamang para sa mga emergency sa angkanlungan. Kinabahan siya. Sinagot niya ang tawag. Ma'am Isabela. Isang nagpapanik na boses, si Nanay Flora, ang nasa kabilang linya. Ang shelter natin sa Pasig. Nasusunog. Sinadya po. May naghagis daw ng Molotov cocktail. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Isabela ang balita. Ang kanlungan, ang kanyang puso, ang kanyang pamana. Sinisira ito. Bago pa man siya makasagot, nakita niya ang pagbabago sa anyo ni Mateo. Ang dating tahimik na ilog ay naging isang rumaragasang agos. Tumayo ito, ang kanyang mukha ay nababalot ng determinasyon at galit. Pupunta ako doon, sabi ni Mateo. Hindi ito tanong, isa itong pahayag. Mateo, delikado. Mas delikado kung hahayaan natin sila. Putol nito sa kanya. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang tigas sa boses nito na hindi para sa kanya, kundi para sa kaaway nila. Tatawag ako ng driver. Manatili lang po kayo dito.
At bago pa man siya makatutol, mabilis na itong tumalikod at halos takbuhin ang daan, palabas ng library, palabas ng mansyon. Naiwan si Isabela. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis dahil sa pinaghalong takot at paghanga. Samantala, sa Pasig, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Ang bumbero ay abala sa pag-apula ng apoy na mabilis na kumakain sa isang bahagi ng shelter. Ang mga residente, mga babae at batang umiiyak ay nanginginig sa isang tabi. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Mateo. Hindi niya inalintana ang usok at init. Tumulong siyang buhati ng mga gamit na maaari pang maisalba. Tumulong siyang pakalmahin ang isang batang hindi mahanap ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, hindi siya si Mateo Santos na asawa-asawahan ng isang milyonarya. Siya si Kuya Mateo, ang mangingisdang handang sumuong sa anumang unos para sa kapwa. Habang nagmamadali siyang ilabas ang isang baul ng mga donasyon, natapakan niya ang isang matigas na bagay sa lupa na natatabunan ng abo. Nang pulutin niya ito, naramdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang palad. Pinagpagan niya ito. Isang silver na lighter. Makintab at mamahalin. May nakaukit na letrang V sa gitna. At sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang araw na yon sa mansyon. Si Ricardo Velasco, habang mayabang na nakatayo, ay may kinuhang lighter mula sa kanyang bulsa para magsindi ng sigarilyo. Isang silver na lighter na may letrang V. Hawak niya ngayon sa kanyang kamay ang apoy na tumupok sa pag-asa ng mga taong nasa paligid niya. Ang bigat ng silver na lighter sa palad ni Mateo ay tila bigat ng isang katotohanan na matagal nang nagtatago sa dilim. Habang pabalik sa mansyon, hindi na dugo ang dumadaloy sa kanyang mga ugat, kundi purong galit at determinasyon. Hindi na siya ang mangingisdang nalulunod sa utang. Isa na siyang testigo, isang tagapaghiganti. Diretso siyang pumasok sa library kung saan naghihintay si Isabela. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mateo. Dahan-dahan niyang inilapag sa lamesa ang lighter. Ang pagkislap ng silver sa ilalim ng ilaw ay tila isang sumpa. Kinilala ito agad ni Isabela. Nakita niya ang pagtiim ng kanyang bagang, ang pag-igting ng kanyang mga kamay sa handrim ng kanyang wheelchair. Kay Ricardo ito, sabi ni Isabela. Ang boses ay isang malamig na bulong. Naiwan sa pinangyarihan ng sunog, kumpirma ni Mateo. Ito na. Ito na ang pruweba na kailangan natin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang pag-asa na sumilay sa mga mata ni Isabela, isang mapanganib na pag-asa. Ngunit alam nilang pareho na hindi sapat ang isang lighter. Madali itong itanggi ni Ricardo. Kailangan nila ng isang bagay na hindi matatawaran. Isang pag-amin. Kinabukasan, agad silang nagtungo sa opisina ni Attorney Robles. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat para kay Mateo ay ngayon ang lugar na inaasahan nilang magiging simula ng katapusan para kay Ricardo. Kalmado at propesyonal na pinakinggan ni Attorney Robles ang kanilang salaysay. Tiningnan niya ang lighter, sinuri ito at pagkatapos ay tumingin sa kanilang dalawa. Magandang ebidensya ito, ngunit circumstantial pa rin, sabi ng abogado na nagpatotoo sa kanilang hinala. Kailangan nating mahuli si Ricardo sa kanyang sariling bibig. Kailangan natin ng isang patibong. Ang sumunod na oras ay ginugol nila sa pagbabalangkas ng isang mapanganib na plano. Si Attorney Robles ang utak. Tahimik, kalkulado, bawat salita ay may bigat ng batas. Si Isabela ang pain. Gagamitin niya ang pagiging De La Vega para laruin ang pinakamalaking kahinaan ni Ricardo, ang kanyang kasakiman. At si Mateo, siya ang gatilyo. Ang plano, magpapatawag si Isabela ng isang pulong kay Ricardo sa mansyon. Magkukunwari siyang sumusuko na. Sasabihin niyang pagod na siyang lumaban at handa na niyang isalin ang kontrol ng ang kanlungan at ng iba pang kumpanya sa isang kondisyon.
Kailangang patunayan ni Ricardo na kaya nitong hawakan ang maruruming gawain ng pamilya. Kailangan nitong aminin ang mga nagawa na niya, kasama na ang pagsunog sa shelter bilang patunay ng kanyang kakayahan. Masyadong arogante si Ricardo, paliwanag ni Robles. Kapag naamoy na niya ang tagumpay, nagiging pabaya siya. Hahayaan niyang lumabas ang tunay niyang kulay. Isang maliit na voice recorder na kasing laki lang ng isang thumb drive ang iniabot ni Robles kay Mateo. Itago mo ito. Siguraduhin mong nakabukas ito sa buong pag-uusap at anuman ang mangyari, huwag kang magpapadala sa galit. Ang huling bilin ay para kay Mateo. Ang pagtango niya ay isang pangako. Ang library ng mansyon ay naging isang entablado ng panlilinlang. Ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo. Si Isabela ay nakapwesto sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagod at pagkatalo. Si Mateo ay nakatayo sa isang sulok, sa likod ng isang bookshelf, halos natatakpan ng anino. Hawak ang recorder sa kanyang bulsa. Dumating si Ricardo, mayabang gaya ng dati. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. So, the old dragon finally gives up. Bungad nito, umupo sa harap ni Isabela nang walang paalam. Sinunod ni Isabela ang plano. Ipinaliwanag niya ang kanyang pagsuko. Nakita ni Mateo ang paglaki ng mga mata ni Ricardo sa bawat salitang binitiwan ni Isabela tungkol sa yaman at kapangyarihan. Pero paano ako makakasiguro na kaya mo? Tanong ni Isabela. Ang boses ay mahina. Ang pamamahala sa yaman natin ay hindi malinis na laro, Ricardo. May mga pagkakataong kailangan nating magsunog ng tulay. Literal. Ang nanggisi ni Ricardo ay lumapad. O, Tia Isabela, huwag kang mag-alala sa akin. Ang pagsunog sa maliit na shelter na yon? Simula pa lang yon. Isang maliit na sample ng kaya kong gawin para protektahan ang interes ng pamilya. Naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang dugo. Ang pag-amin ay direkta at walang kahihiyan. Pinigilan niya ang sarili niyang sugurin ang demonyong nasa harap niya. Kahit ang aksidente. 10 taon na ang nakakaraan. Lakas loob na tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tumawa si Ricardo. Isang tawang nakakakilabot. Masyado kang maraming tanong. Let's just say na kung hindi lang naging matibay ang kotseng yon, matagal ka nang kasama ni na lolo at lola. At matagal na sanang akin ang lahat. Pero huwag kang mag-alala. Tatapusin ko ang dapat sanang natapos noon. Sapat na. Nakuha na nila ang lahat. Pagkaalis ni Ricardo, nanginginig ang buong katawan ni Isabela. Nilapitan siya ni Mateo. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito na parang yelo. Nakuha natin. Bulong ni Mateo. Tumingin sila sa isa't isa. Isang tingin ng tagumpay at ginhawa. Sa wakas, tapos na ang laban. Dali-dali silang nagtungo sa opisina ni Attorney Robles, dala ang recorder na naglalaman ng kanilang pinakahihintay na hustisya. Ang pakiramdam ng tagumpay ay matamis. Habang nasa biyahe, halos nakikita na ni Mateo ang pagbagsak ni Ricardo, ang kapayapaan para kay Isabela, at ang hustisya para sa kanyang kapatid na si Annalyn. Pagdating sa opisina, sinalubong sila ng kalmadong nangiti ni Robles. Nakuha ninyo? Tanong nito. Walang salitang iniabot ni Mateo ang recorder. Kinuha ito ng abogado. Tinitimbang-timbang sa kanyang palad na para bang isa itong gintong tropeo. Tumingin si Robles sa kanilang dalawa. Ang mga mata nito ay hindi mabasa. Ngumiti ito ng bahagya. Mahusay, Mateo. Mahusay. Pagkasabi noon, tumalikod si Robles at naglakad patungo sa isang sulok ng kanyang opisina. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Ang bawat hakbang ay tila tumatagal ng isang oras. Huminto ito sa harap ng isang paper shredder. Bago pa man maintindihan ni na Mateo at Isabela ang nangyayari, sa isang kalmado at walang emosyong kilos, ibinagsak ni Attorney Robles
ang recorder sa bunganga ng makina, ang tunog ng paggiling ng maliliit na blade, ng pagdurog sa plastic at metal, ang tanging maririnig sa silid. Ang tunog na yon, ang dumurog sa lahat ng kanilang pag-asa. Napatayo si Mateo, ngunit huli na ang lahat. Si Isabela ay napahawak sa kanyang wheelchair. Ang mukha ay isang maskara ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya, ang kaibigan ng kanyang ama, ang kanilang huling pag-asa. Ang abogado, ang kanilang kakampi, ay ang tunay na traidor. Ang tunog ng gumigiling na shredder ay tumigil, ngunit ang ingay nito ay tila nanatili. Umuukit sa loob ng bungo ni Isabela. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang konfeti ng dinurog na plastik at metal na dating kanilang pag-asa ay nakakalat na parang abo ng isang pangarap sa loob ng basurahan. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa pagkakahawak sa kanyang wheelchair. Ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Bakit? Iisa lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng hindi masukat na sakit at pagtataksil. Ang tanong ay hindi para kay Mateo, nang ngayoy nakatayo na parang isang estatwang gawa sa galit, kundi para sa lalaking nasa harap niya. Ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama, ang kanang kamay ng kanyang papa, si Tito Ed. Dahan-dahang humarap si Attorney Robles. Ang kaninang pekeng ng ngiti ay wala na. Ang natira ay isang malamig at kalkuladong ekspresyon na hindi pa niya nakikita kailanman. Dahil matagal nang dapat sa akin ang lahat ng ito, Isabela, kalmadong sagot ng abogado na para bang sinasabi lang nito kung anong oras na. Tito Ed, nagsimulang muli si Isabela, nanginginig ang boses. Ang pamilya ko, tinuring ka naming pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Robles. Pamilya. Isa lang akong utusan sa mata ng dakilang Don Enrique de la Vega. Kasosyo niya ako noong sinisimulan pa lang namin ang lahat. Sabay naming pinangarap, sabay naming pinaghirapan, pero nang lumago ang kumpanya, sino ang nakilala ng mundo? Sino ang nagpasa sa sayaman? Siya. At ako. Naiwan ako sa anino niya. Pinupulot ang mga mumo na inihahagis niya sa akin. Ang bawat salita ay lasong dahan-dahang ipinapainom sa kanya. Ang lahat ng kabaitan, lahat ng pag-aaruga na ipinakita ni Robles sa kanya sa loob ng 10 taon, lahat ay kasinungalingan. Inagaw niya sa akin ang lahat. Patuloy ni Robles, ang boses niya ay nagsisimula nang magkaroon ng apoy ng galit na matagal nang kinikimkim. Kaya ngayon, kinukuha ko lang ang dapat ay sa akin. Bago pa man makasagot si Isabela, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Ricardo, may aroganteng nanggisi sa kanyang mga labi. Huminto ito sa tabi ni Robles na parang isang tapat na aso sa tabi ng kanyang amo. Ano tiya? Gulat ka pa rin? Pangaasar ni Ricardo. Akala mo ba kaya mong talunin kami ng hamak na mangingisda na yan? Tumingin ito kay Mateo na may sukdulang paghamak. Ang galing ng plano ninyo, ano? Sayang, mas magaling ang direktor namin. Hayop ka, Ricardo, sabi ni Isabela. Ang boses niya ay puno ng galit. Isa kang ahas. Hindi. Pagtatama ni Robles. Isa lang siyang sabik na tagapagmana. Isang perpektong kasangkapan para maibalik sa akin ang nararapat. Siya ang ingay, siya ang gulo. Habang ako, tahimik na kumikilos sa likod. Dito na bumagsak ang lahat kay Isabela. Ang pagsunog, ang mga paninira, ang aksidente, ang pagsabog. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa katotohanan. Ikaw ang may pakana ng lahat? Hindi sumagot si Robles, ngunit ang katahimikan nito ay isang malakas na pag-amin. Siya ang halimaw, siya ang anino na matagal na niyang kinatatakutan. Hindi si Ricardo. Si Ricardo ay isa lamang piyesa sa laro.
Tapos na ang pagpapanggap, sabi ni Robles. Umupo ito sa kanyang silya na parang isang hari sa kanyang trono. Bawat kontrata na pinirmahan mo sa loob ng 10 taon, bawat bank account na binuksan para sa'yo, bawat aklat ng angkanlungan, dumaan sa mga kamay ko. Bawat butas ng batas, bawat kahinaan sa iyong papeles, alam ko. Sa mata ng korte, isa ka na lang mayaman na baldado na wala sa tamang pag-iisip. At si Mateo? Isa siyang oportunistang nagtangkang samantalahin ka. Madali lang yan patunayan. Hindi na napigilan ni Mateo ang sarili. Wala kang puso. Sigaw niya at akmang susugurin si Robles. Ngunit sa isang senyas lang ng abogado, bumukas muli ang pinto at 2 malalaking lalaking nakauniporme ng security guard ang mabilis na pumasok. Bago pa man makalapit si Mateo, hinawakan na siya ng mga ito sa magkabilang braso. Nagpumigla si Mateo. Ang lakas na galing sa dagat, ang lakas na kayang humila ng mabibigat na lambat ay walang nagawa laban sa 2 higanteng ito. Mateo, sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay nabasag sa kawalan ng pag-asa. Wala siyang magawa. Isa siyang reynang walang kaharian, isang ibong walang pakpak na nanonood habang ang kanyang tanging tagapagtanggol ay pinipigilan. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Robles habang pinapanood ang pagpupumiglas ni Mateo. Hindi ko kayo sasaktan. Hindi pa. Masyadong magulo yon. Sa ngayon, uuwi lang kayo sa mansyon. Magpapahinga habang inaayos ko ang lahat ng papeles para formal nang mailipat sa akin ang lahat. Tumayo si Robles. Dahan-dahan itong lumapit kay Isabela na ngayon ay hindi makagalaw dahil sa takot at galit. Yumuko ito. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakita niya sa mga mata nito ang malamig na apoy ng tagumpay. Tapos na ang laro, Isabela. Akin na ang lahat. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Mateo. Hindi sila mga bihag na nakaposas, ngunit ang pakiramdam ay mas masahol pa. Sila ay mga haring inalisan ng korona, ibinabalik sa sarili nilang palasyo na ngayon ay isa ng kulungan. Ang dating matulungin at magagalang na mga kasambahay at gwardiya ay wala na. Ang mga pumalit ay mga lalaking may matitigas na muka at malamig na mga mata, mga tauhan ni Robles. Sa loob ng 2 araw, sila ay mga bilanggo sa sarili nilang tahanan. Ang bawat sulok ng mansyon na dating nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan kay Isabela ay ngayoy tila nangungutya sa kanilang pagkatalo. Walang telepono, walang internet, pinutol sila sa mundo sa labas. Ang pagkain ay inihahatid sa kanilang mga silid, ngunit wala itong lasa. Ang katahimikan ay nakakabingi, pinupuno lamang paminsan-minsan ng magaspang na tawanan ng mga gwardiya sa ibaba. Sa mga sandaling iyon, si Mateo at Isabela ay mayroon lamang isa't isa. Isang hapon, habang nag-aalala si Mateo na hindi man lang kumakain si Isabela, nakakita siya ng isang piraso ng pandesal sa isang platito na naiwan ng naghatid ng kanilang pagkain. Kinuha niya ito at dinala sa silid ni Isabela. Naabutan niya itong nakatingin sa labas ng bintana sa malawak na hardin na hindi na niya mapuntahan. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakakuba. Isang imahe ng isang reynang pagod ng lumaban. Ma'am Isabela, mahinang tawag ni Mateo. Lumingon ito. Nakita niya ang pamumutla sa mukha nito, ang namumuo na dark circle sa ilalim ng mga mata. Hindi nagsalita si Mateo. Inilahad lang niya ang pandesal. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa tinging iyon, nagkaintindihan sila. Ang simpleng piraso ng tinapay ay naging simbolo ng lahat ng natitira sa kanila. Isang maliit na piraso ng pag-asa, isang maliit na piraso ng lakas na kailangan nilang paghatian. Kinuha ito ni Isabela. Hinati niya sa 2. Para sa ating 2, sabi nito. Ang boses ay mahina. At sa gitna ng kanilang ginintuang kulungan, tahimik nilang pinagsaluhan ang marahil ay pinakamahalagang pagkain sa kanilang buhay. Kinagabihan, ang pekeng kapayapaan ay biglang nawasak.
Isang malakas na kalabog mula sa ibaba ang gumising sa kanilang mga diwa, sinundan ng isang pamilyar at lasing na sigaw. Tia Isabela, nasaan ka na, mahal kong tiya? Panahon na para magdiwang. Si Ricardo. Naramdaman ni Mateo ang biglaang paglamig ng hangin. Mabilis siyang lumabas ng kanyang silid at tumakbo papunta sa kwarto ni Isabela. Naabutan niya itong sinusubukang ilak ang pinto. Ngunit huli na. Pabalibag na bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo. Amoy alak. Ang mga mata ay namumula sa galit at pagtatagumpay. Ayan ka lang pala, sabi ni Ricardo. Isang demonyong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nagse-celebrate ako. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, akin na ang lahat. At bilang selebrasyon, naisip ko, bakit hindi ko bisitahin ang reyna sa kanyang tore? Umalis ka dito, Ricardo! Matapang na sigaw ni Isabela, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi nakinig si Ricardo. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay mabigat at mapanganib. Alam mo, sa buong buhay ko, lagi akong nasa anino mo. Ang perpektong Isabela, ang matalinong Isabela, ang tagapagmana. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo, isang baldado, isang talunan. Hinawakan ni Ricardo ang braso ni Isabela, mahigpit. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung susubukan kong angkinin ang hindi na kayang ibigay sa iyo ng mga binti mo? Bulong nito, ang hininga ay amoy alak. Huwag! Sigaw ni Isabela, puno ng takot at pandidiri. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Mateo. Ang takot, ang pag-aalala, ang pagtitimpi, lahat ay naglaho. Ang natira ay ang nag-aalab, nagalit ng isang lalaking nakitang dinuduungisan ang kanyang pinapahalagahan. Bitawan mo siya! Ang sigaw ni Mateo ay parang kulog. Bago pa man makalingon si Ricardo, isang malakas na suntok mula kay Mateo ang tumama sa kanyang panga. Tumalsik si Ricardo, bumagsak sa sahig. Dalawang gwardiya ang mabilis na pumasok sa silid. Ngunit ang Mateo na kaharap nila ngayon ay hindi na ang tahimik na mangingisda. Siya ay isang bagyo. Sinugod niya ang unang gwardiya. Ginamit niya ang bigat ng kanyang katawan, ang lakas na hinubog ng dagat. Umiwas siya sa suntok nito at pinatamaan ito sa sikmura. Habang nakayuko ito, isang siko sa likod ng ulo ang nagpabagsak dito. Ang pangalawang gwardiya ay mas malaki. Niyakap siya nito mula sa likod. Nagpumiglas si Mateo. Ginamit niya ang kanyang ulo para untugin ang mukha ng gwardiya. Nang lumuwag ang hawak nito, mabilis siyang umikot at tinadyakan ito sa tuhod. Habang nawalan ito ng balanse, isang huling malakas na suntok sa mukha ang tuluyang nagpatumba rito. Duguan ang labi ni Mateo, hingal na hingal, ngunit nakatayo pa rin siya na parang isang pader sa pagitan ni Isabela at ng mga halimaw. Mateo, bulong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkabigla at isang bagay na hindi pa niya nakita dati, paghanga. Walang oras para magsalita. Kailangan nating umalis. Ngayon na, sabi ni Mateo. Hindi na niya inisip ang wheelchair. Lumuhod siya at sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, binuhat niya si Isabela. Naramdaman niya ang pagsiksik nito sa kanyang dibdib, ang panginginig ng katawan nito. Ang pagbuhat sa kanya ay mas magaan kaysa sa inaasahan niya. Ngunit ang bigat ng responsibilidad na iligtas ito ay halos magpabagsak sa kanya. Gamit ang daan sa likod, tumakbo si Mateo sa dilim ng gabi. Bawat yabag niya ay isang dasal, bawat hinga niya ay isang laban. Narinig niya ang mga sigaw sa likuran nila, ang tunog ng mga yabag na humahabol. Tumakbo siya ng tumakbo. Tinahak ang madilim na hardin, tinawid ang bakod sa likod. Hanggang sa marating nila ang isang tahimik na kalye. Walang direksyon, ngunit kailangan lang nilang makalayo. Sa wakas, nakarating sila sa nasunog na shelter ng Ang Kanlungan. Ang lugar ay sira-sira,
at amoy abo. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Itinago niya si Isabela sa isang sulok na hindi gaanong nasira, sa likod ng isang natumbang pader. Ligtas na tayo. Pansamantala, sabi ni Mateo. Hingal na hingal, habang maingat na ibinababa si Isabela. Ngunit nang tumingin siya sa mukha nito sa liwanag ng buwan, nakita niya ang kakaibang pamumutla nito. Pawis na pawis ito, at ang paghinga ay mababaw. Isabela? Sinubukan nitong sumagot, ngunit sa halip, isang malakas at marahas na ubo ang kumawala mula sa kanyang bibig. Umubo ito ng umubo na para bang may pumipiga sa kanyang mga baga. Ang bawat ubo ay tila humihigop ng natitira nitong lakas. Mateo! Nahihirapang bulong nito, ang kanyang mga mata ay unti-unting pumingkit. Hindi ako makahinga. At pagkatapos, sa gitna ng abo at pagkawasak, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, si Isabela de la Vega ay nawalan ng malay sa mga bisig ni Mateo. Ang bigat ng walang malay na katawan ni Isabela sa mga braso ni Mateo ay mas mabigat pa kaysa noong buhat niya ito habang tumatakbo. Ito ang bigat ng takot. Ang bigat ng buhay na unti-unting nawawala. Isabela, gumising ka! Sigaw ni Mateo. Marahang tinatapik ang kanyang pisngi, ngunit walang sagot. Ang balat nito ay malamig at mamasa-masa, at ang paghinga ay halos hindi na maramdaman. Dinala niya ito sa loob ng nasunog na shelter, sa opisina ni Nanay Flora na hindi gaanong tinamaan ng apoy. Maingat niya itong inihiga sa isang lumang sofa. Sa kabutihang palad, may isang matandang doktor na voluntaryo sa kanlungan na nakatira malapit doon. Gamit ang cellphone ng doktor, tinawagan niya ito. Pagdating ng doktor, isang matandang lalaki na may mabait, ngunit seryosong mga mata. Agad nitong sinuri si Isabela. Stress, pagod, at mukhang may dati na siyang kondisyon sa baga na pinalala ng usok mula sa sunog at ng mga nangyari nitong huli. Paliwanag ng doktor habang kinakabitan ng stethoscope si Isabela. Mahina ang pulso niya. Kailangan siyang madala sa ospital. Ngayon, ang salitang ospital ay tumama kay Mateo na parang kidlat. Ospital. Isang lugar na puno ng tao, ng mga record, ng mga tanong. Isang lugar kung saan madali silang mahahanap. Wala na bang ibang paraan, Dok? Nagmamakaawang tanong ni Mateo. Kahit anong gamot lang. Umiling ang doktor. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Iho, kailangan niya ng oxygen. Kailangan siyang ma-monitor. Kung hindi, baka hindi na siya umabot ng umaga. Sa labas, nagsisimula ng tumilaok ang mga manok. Isang paalala na malapit ng mag-umaga. Ang dilim na nagsilbing kanilang kanlungan ay malapit ng mapalitan ng liwanag na maglalantad sa kanila. Habang nag-iisip si Mateo ng paraan, binuksan ng doktor ang isang maliit na portable na telebisyon at doon, sa gitna ng isang news report, nakita ni Mateo ang sarili niyang mukha. Isang malaking larawan niya, kuha mula sa isang CCTV, ang nakapaskil sa screen. Sa ilalim nito, ang mga salitang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Wanted, Mateo Santos. Ayon sa ulat mula sa kampo ni Mr. Ricardo Velasco, sabi ng news anchor, ang suspect na si Mateo Santos na pinaghihinala ang isang gold digger ay sa pilitang tinangay ang may sakit na milyonaryang si Doña Isabela de la Vega mula sa mansyon nito kagabi. May patong na 1,000,000 piso sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ni Santos. Gumuho ang mundo ni Mateo. Siya ang masama. Siya ang kriminal. Si Robles at Ricardo ay hindi lang kumuha ng yaman ni Isabela. Kinuha rin nila ang kanyang pangalan at dangal. Binaligtad nila ang lahat. Napatingin siya kay Isabela na mahinang humihinga sa sofa. Kung dadalhin niya ito sa ospital, siguradong mahuhuli siya. Ikukulong. At maiiwang mag-isa si Isabela sa kamay ng mga halimaw.
Ngunit kung hindi niya ito dadalhin, mamamatay ito sa kanyang mga bisig. Isang imposibleng pagpipilian. Ang kanyang kalayaan o ang buhay ng babaeng ipinangako niyang proprotektahan. Tumingin siya sa maputlang mukha ni Isabela. Ang reynang matapang at malamig ay ngayon ay isang babasaging figura na nakikipaglaban para sa bawat hininga. At sa gitna ng kanyang paghihirap, sa kanyang pagiging walang malay, isang salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang mahinang bulong. Huwag mo akong iwan. Ang mga salitang iyon ang bumasag sa puso ni Mateo. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng desisyon. Hindi na mahalaga ang kanyang kalayaan. Hindi na mahalaga ang kanyang pangalan. Ang mahalaga lang ay ang hiningang unti-unti nang nawawala. Dok, tulungan ninyo ako, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Dalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital. Gamit ang luma at karag-karag na kotse ng doktor, tinahak nila ang mga kalsada ng Maynila na nagsisimula ng magising. Bawat segundong lumilipas, bawat kotseng dumadaan ay tila isang banta. Si Mateo, na nakaupo sa likod habang inaalalayan ang ulo ni Isabela, ay parang isang puganting naghahatid ng sarili niyang hatol. Pagdating sa emergency room ng isang pampublikong ospital, mabilis siyang tinulungan ng mga nurse. Isinugod nila si Isabela sa loob. Habang pinapanood niyang mawala ang stretcher, sa likod ng mga swing door, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ligtas na ito. Iyon lang ang mahalaga. Pagod, puyat at basag ang puso. Napasandal siya sa pader at doon niya sila nakita. 2 pulis na naglalakad sa kanyang direksyon. Nakita niya ang pagtingin ng isang pulis sa kanya. Pagkatapos ay sa isang litratong hawak nito. At pagkatapos ay pabalik sa kanya. Ikaw si Mateo Santos, hindi ba? Hindi na sumagot si Mateo. Wala nang kailangang sabihin. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang 2 kamay, 1 kilos ng pagsuko. Ang pagsuko ng kanyang katawan, ngunit hindi ng kanyang kaluluwa. Habang ipinuposas ang kanyang mga kamay sa likod, muli siyang lumingon sa mga pintuan ng emergency room. Doon, sa likod ng mga pader na yon, naroon ang babaeng nagbago sa kanyang buhay. Iniligtas niya ito, ngunit sa proseso, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, ang kanyang kalayaan. Lahat ay nawala. Ang unang nagising sa kamalayan ni Isabela ay ang amoy. Amoy ng antiseptiko, ng gamot, ng sakit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame, isang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Nasa isang ospital siya. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang marahas na alon. Si Ricardo na lasing, ang pakikipaglaban ni Mateo, ang pagtakas, ang malamig na hangin ng gabi, ang hirap sa paghinga, at ang kadiliman. At si Mateo. Nasaan si Mateo? Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa tingga. Isang matalas na kirot sa kanyang dibdib ang muling nagpahiga sa kanya. Dahan-dahan lang po, ma'am, sabi ng isang nurse na pumasok sa silid. Gising na po pala kayo. Nasaan? Nasaan ang kasama ko? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Ang lalaking nagdala sa akin dito. Ang pag-iwas ng tingin ng nurse ang nagsabi sa kanya ng lahat. Inaresto po siya ng mga pulis kaninang madaling araw. Ang balita, kahit inaasahan na niya, ay tumama pa rin na parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ibinigay ni Mateo ang kanyang kalayaan para sa buhay niya. Ang mangingisdang binayaran niya para maging kanyang anino ay naging kanyang tagapagligtas at ngayon, ito'y nakakulong dahil sa kanya. Isang nag-aalab na determinasyon ang biglang pumalit sa kanyang panghihina. Hindi pa tapos ang laban. Hindi niya hahayaang masayang ang sakripisyo ni Mateo.
Nang dumating ang doktor, kinumpirma nito ang kanyang kalagayan. Ang kanyang baga ay malubhana. Ang stress at ang mga pangyayari ay nagtulak sa kanyang katawan sa hangganan nito. Hindi sinabi ng doktor kung gaano na lang katagal ang natitira sa kanya, ngunit nababasa ni Isabela sa mga mata nito ang katotohanan. Inuubos na siya ng oras. Sa sandaling iyon, ang takot sa kamatayan ay nawala. Ang natira ay ang pangangailangang itama ang lahat. Nang araw na yon, may dalawang bisita siyang hindi inaasahan. Pumasok si Ricardo at Attorney Robles sa kanyang silid na para bang pag-aari nila ang buong ospital. "Tingnan mo naman ang mahal nating tiya," sabi ni Ricardo, puno ng pagkukunwaring awa. "Huwag kang mag-alala, aalagaan ka namin sa isang napakagandang home for the aged kung saan hindi mo na kailangang isipin ang iyong yaman." "Magsasagawa kami ng press conference bukas," sabi naman ni Robles, professional gaya ng dati, "para ipaliwanag sa publiko ang mental instability mo at ang mapagsamantalang ginawa ni Mr. Santos. Pagkatapos noon, ang lahat ng assets ay legal nang mapapasailalim sa aking pangangalaga bilang yung bagong legal guardian." Habang nagsasalita sila, hindi kumibo si Isabela. Tinitigan niya lang sila. Bawat salita nila ay itinatatak niya sa kanyang isip. Ang kanilang kayabangan, ang magiging kanilang sariling lason. Pagkaalis nila, humingi siya ng pabor sa NARS. Isang tawag, isang pribadong tawag. May iisang tao na hindi kayang kontrolin ni Robles. Isang taong may utang na loob sa kanyang ama. Isang taong naniniwala pa rin sa kapangyarihan ng katotohanan. Si Mr. Ben Cervantes, isang matandang investigative journalist na kilala sa kanyang katapangan. Nang gabing iyon, sa tulong ng isang nurse na naging kakampi niya, palihim na nakapasok si Ben Cervantes sa kanyang silid. Ang kanyang buhok ay puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. "Isabela, iha," bati nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Tito Ben," sabi ni Isabela, "wala na akong oras para magpaliwanag, pero meron akong kailangan ibigay sa'yo." Mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang maliit at antigong susi. 10 taon na ang nakalipas, paliwanag ni Isabela. Bago mangyari ang aksidente, may ibinilin sa akin si Papa. Isang safety deposit box sa isang maliit na bangko sa Binondo. Ang sabi niya, kung anuman ang mangyari sa kanya, ito ang aking huling panangga. Tumingin siya ng diretso sa mata ng mamamahayag. Hindi ko alam kung ano ang laman nito. Ngunit buo. Ang tiwala ko kay Papa. Naniniwala akong narito ang lahat ng ebidensya laban sa mga krimen ni Robles noon pa man. Siya lang ang taong pinaghihinalaan ni Papa na maaaring magtaksil sa kanya. "Bakit hindi mo ito binuksan noon pa?" tanong ni Ben. "Dahil sa takot," amin ni Isabela. "At dahil umaasa pa rin akong nagkakamali ako tungkol kay Tito Ed, isang pagkakamaling halos ikamatay ko." Iniabot niya ang susi. "Ikaw na lang ang pag-asa ko, Tito Ben. Bukas, sa press conference habang abala sila sa pagsira sa akin, doon ka kumilos." Kinuha ni Ben Cervantes ang susi. Ang bigat nito ay bigat ng hustisya. "Gagawin ko, iha, para sa'yo at para sa iyong ama." Pagkaalis ng mamamahayag, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang kapayapaan. Nagawa na niya ang kanyang huling hakbang. Naipasakamay na niya ang huling baraha. Humingi siya ng papel at panulat sa NARS. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay at ng hirap sa paghinga, nagsimula siyang magsulat. Isang liham. Para sa lalaking nagligtas sa kanya. Para sa lalaking minahal niya sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Para kay Mateo. Nang matapos siya, tinupi niya ang papel. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang kanyang hininga ay nagiging mas mababaw.
Napatingin siya sa bintana, sa mga bituin, sa madilim na kalangitan. Naalala niya ang mga mata ni Mateo, kasing lalim ng dagat, ngunit puno ng mga bituin ng katapatan. Salamat, Mateo, bulong niya sa hangin. At pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Samantala, palabas ng ospital, hindi na malaya ni Ben Cervantes na isang anino ang sumusunod sa kanya. Isang lalaking may pamilyar na mukha, isa sa mga bagong gwardiya sa mansyon ni Isabela, ang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Nagduda ito sa biglaang pagbisita ng isang estranghero at sinimulan itong buntutan. Ang karera para sa katotohanan ay nagsimula na. Ang interrogation room ay maliit, malamig, at amoy luma. Si Mateo ay nakaupo sa isang bakal na upuan. Ang posa sa kanyang mga kamay ay tila mas humihigpit sa bawat segundong lumilipas. Sa harap niya, 2 detektib ang pabalik-balik na nagtatanong, mga salitang paulit-ulit na ibinabato sa kanya. Aminin mo na, Santos, ginamit mo lang ang babae para sa pera niya. Kidnapping for ransom ito, habang buhay kang mabubulok sa kulungan. Hindi sumasagot si Mateo. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay matatag. Ang tanging nasa isip niya ay si Isabela. Ligtas na ba siya? Nasa mabuti na ba siyang kalagayan? Ang mga tanong na yon ang nagsilbing kanyang lakas. Hindi siya aamin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Hindi niya dudungisan ang sakripisyo niya para dito. Hindi ko siya kinidnap. Mariin niyang sagot sa wakas. Ang boses niya ay kalmado sa kabila ng sitwasyon. Iniligtas ko siya. Tumawa ng mapakla ang isang detektib. Iniligtas? Yan din ba ang sasabihin mo sa press conference mamaya? Sa kabilang banda ng Maynila, sa isang marangyang hotel, ang entablado ay nakahanda na para sa huling akto ng panlilinlang ni Attorney Robles. Ang mga kamera ay nakatutok. Ang mga mamamahayag ay sabik na naghihintay. Umakyat si Attorney Robles sa podium. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at profesionalismo. Sa tabi niya si Ricardo, nagkukunwaring isang pamangking nagdadalamhati. Mga kaibigan mula sa media, panimula ni Robles, ang boses ay puno ng awtoridad. Ako po ay narito ngayon bilang long-time legal counsel at kaibigan ng pamilya de la Vega upang linawin ang mga nakakalungkot na pangyayari. Sa kasamaang palad, si Doña Isabela de la Vega ay matagal nang dumaranas ng matinding mental distress na dulot ng kanyang sinapit at ang kanyang kahinaan ay sinamantala ng isang mapagpanggap na lalaki, si Mateo Santos. Habang isinasalaysay ni Robles ang kanyang kasinungalingan sa isang maliit na bangko sa Binondo, si Ben Cervantes ay nagmamadali. Naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Bawat liko niya sa eskinita, naroon pa rin ang anino. Mabilis niyang natagpuan ang safety deposit box. Habang binubuksan ito ng manager ng bangko, ang kanyang puso ay kumakabog. Pagbukas ng metal na pinto, isang itim na leather-bound na ledger at ilang rolyo ng microfiche ang laman nito. Ang huling panangga ni Don Enrique. Kasabay nito, sa press conference, naghahanda na si Robles para sa kanyang grand finale. Dahil sa sitwasyong ito, bilang pag-alala sa aking tungkulin kay Don Enrique, ako na po ang pansamantalang mamamahala sa lahat ng ari-arian ng mga de la Vega upang masiguro na ito ay mapoprotektahan mula sa mga oportunista. Attorney Robles. Isang malakas na boses ang pumutol sa kanyang talumpati. Lahat ng mata ay napalingon sa likod. Doon, nakatayo si Ben Cervantes, hingal ngunit matatag. Hawak ang isang ledger. Bago ninyo tuluyang ilibing sa kasinungalingan ang pangalan ni Isabela de la Vega, baka gusto muna ninyong pakinggan ang sasabihin ng kanyang ama. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Si Ricardo ay namutla. Nanatiling kalmado si Robles, ngunit ang isang maliit na kislap ng gulat ay dumaan sa kanyang mga mata. Sino ka para guluhin ang pagtitipon na ito? Mayabang na tanong ni Ricardo.
Ngunit huli na. Isang kasamahan ni Ben Cervantes ang mabilis na kumilos. Isang USB ang isinaksak nito sa projector ng hotel. At sa malaking screen sa likod ni Robles, kung saan dapat ay logo ng De La Vega Corporation ang nakalagay, biglang lumitaw ang mga dokumento, mga litrato ng bank transfer, mga kopya ng mga pekeng kontrata na naglilipat ng pondo mula sa angkanlungan patungo sa mga dummy offshore accounts. Bawat transaksyon, pirmado ni Attorney Robles. At ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording. Ang boses ni Don Enrique de la Vega na palihim niyang inirecord ilang linggo bago siya mamatay. Ed, alam kong may ginagawa ka sa likod ko, sabi ng boses mula sa nakaraan. Nararamdaman ko, itinatala ko ang lahat. Kung may mangyari sa akin, tandaan mo, hindi mananaig ang kasakima. Ang buong silid ay natigilan. Ang mga kamera ay hindi na nakatutok kay Robles, kundi sa mga ebidensyang lumalabas sa screen. Sa interrogation room, binuksan ng isang pulis ang TV. Nakita ni Mateo ang lahat ng nangyayari. Nakita niya ang pagbagsak ng maskara ni Robles. Nakita niya ang katotohanan. Isang luha ng ginhawa ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa press conference, ang pagkagulat ay napalitan ng kaguluhan. Sinungaling! Sigaw ni Robles. Gawa-gawa lang yan. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga pulis na naroon para sa security ay nagsimula nang lumapit sa kanya. Sinubukan ni Ricardo na tumakas, ngunit hinarang siya ng mga mamamahayag. Sa huling sandali, tumingin si Robles sa kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Isabela, kahit sa hukay, nagawa mo pa rin akong talunin. Ang mga pulis ay pumasok na sa interrogation room kung nasaan si Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para higpitan ang kanyang posas. Dala nila ang susi. Mr. Santos, sabi ng detektive na kanina lang ay galit na galit sa kanya. Malaya ka na at pasensya na. Tinanggal ang posas. Habang minamasahe ni Mateo ang kanyang mga pulso, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang kalayaan. Ngunit isa lang ang nasa isip niya. Walang pag-aaksaya ng oras, tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng presinto, sumakay sa unang taxi na nakita niya. Saan tayo, sir? Ospital! Sigaw niya. Pakibilisan! Bawat ilaw trapiko ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bawat metro na lumilipas ay tila 1 kilometro. Ang puso niya ay kumakarera. Malapit na. Makikita na niya si Isabela. Sasabihin niya dito na nanalo sila. Natapos na ang lahat. Pagdating sa ospital, halos liparin niya ang mga pasilyo. Nakita niya ang silid ni Isabela. Handa na siyang pumasok, handa nang yakapin ito. Ngunit isang nurse na may malungkot na muka ang humarang sa kanya sa pintuan. Mr. Santos, sabi ng nurse, ang boses ay puno ng habag. Nasaan siya? Kumusta na siya? Nag-aalalang tanong ni Mateo. Tumingin ang nurse sa sahig, pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nagsisimula ng mamasa-masa. Mr. Santos, huli na po kayo. Ang mga salita ng nurse ay isang malakas na pader na bumagsak sa harap ni Mateo. Bigla siyang nabingi. Hindi maaari. Huli na? Paanong huli na? Nanalo na sila. Dapat ay magkasama nilang ipagdiriwang ito. Dahan-dahan, itinulak niya ang pintuan. Ang silid ay tahimik at malinis na. Ang kama ay maayos na. Ang kumot ay nakatupi ng perpekto. Ang amoy ng antiseptiko ay pinalitan na ng amoy ng walang laman na espasyo. Wala na si Isabela. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader. Ang lakas na ginamit niya sa pagtakbo ay biglang nawala. Ang tagumpay ay naging abos sa kanyang bibig. Iniwan niya po ito para sa inyo. Sabi ng nurse, iniabot sa kanya ang isang nakatuping papel. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang kinukuha ang liham. Ito ang sulat kamay ni Isabela, bahagyang nanginginig ngunit buo pa rin ang ganda.
Umupo siya sa isang silya sa pasilyo, sa parehong ospital kung saan isinuko niya ang kanyang kalayaan para dito at sinimulang basahin ang kanyang huling habilin. Mateo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay tayo. At ibig sabihin din, wala na ako. Huwag kang malungkot. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi na ako natatakot. Salamat. Iyon ang salitang gusto kong sabihin sa'yo ng paulit-ulit. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang tapang ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso. Salamat sa pagiging sagwan ko sa gitna ng unos. Ang kontrata natin ay tapos na. Malaya ka na. Itinuring mo itong isang transaksyon, ngunit para sa akin, ito ang naging pinakamahalagang kasunduan sa buhay ko. Binayaran kita para sa iyong pangalan, ngunit ang ibinigay mo sa akin ay ang iyong buong pagkatao. At iyon ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Bago ako pumanaw, kinausap ko ang bago kong abogado. Lahat ng personal kong ari-arian, ang mansyon, ang mga savings ko, lahat ng hindi nakapangalan sa korporasyon o sa pundasyon ay ipinamamana ko sa iyo. Huwag mo itong ituring na bayad. Ituring mo itong pasasalamat. Ituring mo itong panimula. Umuwi ka sa Samar. Bilhin mo ang lupain ninyo. Ipatayo mo ang pinakamalaking bahay sa inyong baryo. Maging masaya ka, Mateo. Iyon lang ang hiling ko. Ang kanlungan ay ipagkakatiwala ko sa isang board of trustees. Hindi na kita bibigyan pa ng responsibilidad. Sobra-sobra na ang ibinigay mo. Sa maikling panahon na nakasama kita, ipinaramdam mo sa akin na ako ay buo. Hindi baldado, hindi biktima, kundi isang babaeng karapat-dapat ipaglaban. At para doon, mamahalin kita hanggang sa aking huling hininga. Nagmamahal, Isabela. Bawat salita ay isang patak ng luha na dumaloy sa mga pisngi ni Mateo. Ang pag-ibig na hindi nila nasabi sa isa't isa ay nakasulat na ngayon sa papel. Isang testamento ng kanilang maikli, ngunit makabuluhang pagsasama. Niyakap niya ang liham na para bang iyon na si Isabela mismo. Ang libing ni Isabela de la Vega ay simple at pribado. Walang mga kamera, walang mga pekeng kaibigan mula sa alta sosyedad. Ang naroon lang ay ang mga taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang mga taga-angkanlungan, si Ben Cervantes, ang matapat na nurse, at si Mateo. Pagkatapos ng ilang linggo, tinawagan si Mateo ng bagong abogado ni Isabela. Kinumpirma nito ang lahat ng nakasulat sa liham. Milyon-milyong piso, mga ari-arian, lahat ay legal na nakapangalan na sa kanya. Ang Mateo Santos na dating namomroblema sa 2 milyong utang ay isa ng multimilyonaryo. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng mansyon sa Forbes Park. Ang kanyang bagong bahay, ang kanyang bagong buhay, ang katuparan ng hiling ni Isabela. Pumasok siya sa loob. Ang lahat ay naroon pa rin. Ang mga mamahaling muebles, ang makintab na sahig, ang nakakabinging katahimikan. Ngunit wala na ang reyna. Wala nang saysay ang palasyo. Tumayo siya sa gitna ng sala, sa parehong lugar kung saan una silang nagkita. Inilabas niya ang sulat ni Isabela at binasa itong muli. Maging masaya ka, Mateo. Iyon lang ang hiling ko. Ano ang tunay na kaligayahan? Ang makabalik sa Samar, na isang bayani, mayaman at matagumpay. Iyon ba talaga ang magpapasaya sa kanya? Tumingin siya sa paligid. Ang mansyon ay hindi isang tahanan. Ito ay isang paalala ng isang buhay na tapos na. Ang pera sa bangko ay hindi kalayaan. Ito ay isang gantimpala para sa isang laban na ang katumbas ay ang buhay ng taong mahal niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na alam niyang siyang ikangiti ni Isabela, nasaan man ito. Muli siyang nakipagkita sa abogado. Gusto kong tanggihan ang lahat ng personal na pamana ni Isabela, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. Ano? Gulat na tanong ng abogado. Pero Mr. Santos, ito ay
Ibigay ninyo ang lahat ng pera at ang hasil ng pagbebenta ng mansyon na ito sa angkanlungan. Pagpapatuloy ni Mateo. Iyon ang tunay na kayamanan ni Isabela. Iyon ang dapat mabuhay. Pero paano ka? Mayroon lang akong isang hihilingin, sabi ni Mateo. Hindi ang pera, hindi ang kapangyarihan. Ang hihilingin ko ay ang karapatang pamunuan, ang angkanlungan. Gusto kong ako ang magpatuloy ng kanyang laban. Iyon ang magiging pamana ko para sa kanya. Iyon ang magpapasaya sa akin. At doon, sa harap ng nagtatakang abogado, ang mangingisda mula sa Samar ay tuluyan ng isinuko ang yaman para yakapin ang kanyang tunay na tadhana. Ang huling eksena ay hindi sa isang marangyang mansyon, kundi sa isang bagong tayong gusali ng angkanlungan. Mas malaki at mas matatag. Itinayo mula sa pondong tinanggihan ni Mateo. Nakatayo si Mateo sa harap ng mga bagong dating na OFW. Mga mukhang pagod, ngunit puno ng pag-asa. Wala na ang mamahaling damit na isinuot niya sa party. Ang suot niya ay simpleng pantalon at t-shirt. Ang mga kalyo sa kanyang kamay ay naroon pa rin. Ngumiti siya. Isang tunay at mainit na ngiti. Ang ngiting unang nakita ni Isabela. Ako po si Mateo Santos, panimula niya. Tulad ninyo, marami na rin akong hinarap na unos. Pero nandito ako para sabihin sa inyo na hanggat mayroon tayong ganitong kanlungan, walang bagyo ang hindi natin kayang lampasan. Tumingala siya sa kalangitan na para bang nakikita niya si Isabela na nakangiti mula sa itaas. Simulan na natin. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa pusong marunong magsakripisyo at manindigan sa tama. Si Mateo, isang mangingisdang walang-wala, ay piniling ipagtanggol si Isabela, hindi para sa gantimpala, kundi dahil sa dignidad at malasakit. Sa huli, ang kasakiman at panlilinlang nina Robles at Ricardo ay nagbunga ng kaparusahan, habang ang kabutihan at katapatan ay naghatid ng pag-asa at bagong simula. Ipinapakita ng kanilang kwento na ang tunay na pag-ibig ay maaring isilang mula sa sakit at ang hustisya ay dumarating sa mga marunong magtiis at lumaban ng may dangal. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Sa tingin ninyo, tama ba ang naging desisyon ni Mateo na isakripisyo ang sariling kaginhawaan para sa iba? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, pareho rin ba ang inyong pipiliin? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan ninyo ang aming mga kwento. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Ingatan po ninyo ang inyong sarili at huwag mag-atubiling magbahagi ng inyong opinyon. Mahalaga sa amin ang bawat isa sa inyo.